Okay, magandang umaga po sa bawat sa. Dito po natin buksan sa Old Testament, page 879. Tama, 879. Old Testament po, 879. Aklat po ni Daniel. Daniel chapter 6. Ito po. Daniel chapter 6. Ito po, share po yung ating mga Bible. Daniel chapter 6 po tayo. Sige po, tayong manalangin na. Tayong manalangin, Amang Diyos, sa nasa langit. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Salamat sa kasaganang ulan kahapon na bumuhos, na kailangan po ng aming mga magsasaka, sa aming mga pananim, at nagbibigay din po ng kalamigan sa aming panahon. At ngayon na rin po ay karagdagang tubig na rin po na maiinom po naming mga tao. Salamat po sa inyong patuloy na paggabay sa bawat sa amin, pag-iingat, patuloy na pagkabutihan at tawa nyo sa aming mga pagkain sa almusal, sa aming mga tahanan na aming nasisilungan at natutulugan kasama ng aming pamilya. Salamat po, Panginoon, sa patuloy niyong kabutihan at tawa sa amin sa araw-araw dito sa anak buhay, at lalo na po ngayon sa pagkain ng aming kaluluwa, tinapay ng aming kaluluwa, kausapin niyo kami, turuan, nabanan niyo sa ita, at lalo pa namin kayo makilala, at madakila, at malaman po namin mga plano niyo, na nais niyo ipagawa sa amin sa mundong ito. Palayan niyo po sa ita niyo, turuan niyo kami, ng banal niyo Espiritu, bigyan ng pag-unawa, at kaalaman at karunungan na maipamuhay sa ita niyo. Ito yung dalatri pamuli sa umaga po sa matamis sa parang po ng Transus. Okay. Sige po. So Daniel chapter 6. Pag-usapan po natin dito. Sa Daniel chapter 6, yung po ito po ay patungkol sa tinatawag nating yung practical things na matutunan natin dito ay paano po tayo harap sa mga problema. Yan. Paano tayo harap sa mga mabibigat na problema. Diba tayo natin problema, pero ang problema ay kasama na talaga nating ng buhay nating mga tao. Isang pwede rin natin matutunan sa kwento ni Propeta Daniel ay yung ano po siya, paano makisalamuha sa kapwa mo, lalo sa iyong kasama sa trabaho. Yan. Paano tayo makitungo sa ating mga kasama sa trabaho. Paano ba natin harapin yung mga naiinggit na tao. Yan. Ano ang dapat nating gawing tugon o reaksyon. Yan. Ano ang tamang trato pag may naiinggit sa atin. Pag may taong gustong gumawa sa akin ng masama, ano ang gagawin ko? Okay. At higit sa lahat, ang pinakamasarap na marami tayong matutunan din sa buhay ni Daniel. No? Pero isang magandang matutunan natin sa buhay nito si Daniel, siya po ay prayerful. Siya po ay taong mapanalanginin. Hindi siya taong mapaghiganti. No? In fact, yung pangalan Daniel, ang ibig sabihin niyan ay ang Diyos ang aking hukom. My God is my judge. So, kumbaga sa araw-araw na buhay natin, isang maganda po natin matutunan. Marami tayong problema, maraming pagsubok, maraming tinatawag natin parang hindi tama na nangyayari. Pero ang Diyos ay hindi natutulog. Nakikita po niya lahat ng nangyayari sa atin. At si Daniel ay isang tao na hindi lang prayerful, may takot sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos. So, ibig sabihin ay hindi sa perfectong tao pero maingat sa buhay niya. Ibig sabihin, mas more on sa paggawa ng tama sa kapwa niya. Kasi may takot sa Diyos eh. So, hindi sa mapaghiganti. Kasi alam niya, pag may taong gagawa sa kanya hindi maganda, ang takbuhan niya agad, ang Diyos. Kumbaga, kaysa gantihan niya, ang Diyos agad ang kanyang hihinga ng tulong at susumbungan. Madalas ay mga tao, di ba, hindi natin totoo. No? Pag tayo ay mga taong high blood, ako yata yun.
Pabili na natin. No? May mga tao kasi sobrang pasensyoso eh. Ito yata si Daniel, gano'n. Napaka-patient. Hindi siya, imbis na gantihan niya, yung tao nagmura sa kanya, gawa ng hindi maganda, si Daniel ang gagawin niya, siguro ay nagagalit din naman siya, naiinis din siya, pero magsasawalang kibo na lang siya, at ang gagawin niya, ay magpe-pray. At ang kwento kasi ito si Daniel, pag binasa niya ang Book of Daniel, itinapon po sila ng Diyos, dinala po sila sa ibang bansa. Parang palo, parusa. Kasi nga po ang Israel, naging matigas ang ulo, sumuhay sa utos ng Diyos. Sabi ng Diyos, sundin niyo ako, pagpapalain ko kayo, pero dumating na po sa punto ang Diyos, kumbaga ay naubos na yung grasya, yung biyaya. Mabuti lang si Grace, hindi naubos yung biyaya. Sabi yung pangalan pa na. Pero totoo, hindi naubos ang biyaya ng Diyos. Kaya nga ang Diyos kasi sa Bible, hindi lang sa Diyos ng biyaya, Diyos din siya ng disiplina. So kahit mahal niyang bansang Israel, itong si Daniel ay damay-damay. Kumbaga, yung mga pasaway na mula sa hari hanggang sa pinakamababang uri ng Hudyo, nagalit na ang Diyos, ayaw na magbago. So, disiplina. Ginawa ng Diyos ay itinapos sa ibang bansa. Nag-ialipin sila. At sila Daniel, sila yung mga batang nandakihan, mga kabataan. Pero alam niyo, itong si Daniel, kahit na ang kabataan siya, palibasa yung mga magulang niya siguro ay pinalaki po siya talaga ng tama. Train up a child in the ways you do. Alam niyo, tinuruan po siya ng Bible. At pagdating nga doon sa lugar ng Babylon, Babylon po Iraq, yung mga pagkain bawal sa hindi niya kinain. Bawal sa Hudyo ang mga baboy. Hindi po nila kinain. Isa po yun sa mga pagsubok. Tapos, ginawa ng haring si Nebuchadnezzar, ang ginawa niya, ginawa po itong mga, yun yung unang, may apat siyang haring naging pinaglikuran. Si Nebuchadnezzar ng Babylon, Belteshazzar, anak din niya ni Nebuchadnezzar ng Babylon. I forgot yung pangatlo, kung di ko nagkamali, Cyrus yata. And then yung pang-apat, itong si Darius, yung sa chapter 6. So, lahat itong mga hari ito ay naging mabait naman sa kanya. Parang blessing ng Diyos. Kasi nga, may takot sa Diyos eh. Yung mga kababayan niya, talagang pasaway pa rin kahit isa na basa. Pero si Daniel, he started to pray, mababasa niya sa chapter 6, 3 times a day. Siguro sa umaga, magising, tanghali, no? Kaya siguro sa time bago kumain, no? Pray, tanghali, kain, pray, no? And then hapunan. 3 times a day mababasa niya. Pero, yun nga, no? Dito sa book of chapter 6, so ito si King Darius, tinalo na po nila ng Medo-Persia ang Babylon. Tinalo po nila ng Persia, Iran, ang Babylon, ang Iraq. So naghari na po ito si Darius. Dito na po tayo po-focus. Diyan sa chapter 6, sabi niyan, itong si Han Darius, naging mabait po ito kay Daniel. Bilang blessing Diyos. At dahil na si Daniel ay may takot sa Diyos, tingnan niyo paano siya pinomote ng Diyos. Tingnan niyo, sabi niya, si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kahariang nasasakupan niya, kasama niya yung Babylon, nasakop. Parang kumbaga, para sabihin natin, kumbaga sa presidente, sa hari, meron siyang 120 cabinet members. Ang dami, no? Parang gano'n. Parang sa bawat probinsya, meron siyang mga nakatalagang mga governors. Yan, sa bawat province, 120. Pero sa 120 na governors, sa buong nasasakupan ni King Darius, may top 3. May top 3 pinakamakapangyarihan, kumbaga parang kanang kamay ng hari. May top 3 pinakamataas sa 120 governors, may top 3. And yun sa top 3, alam nyo ba ang blessing dito ni Lord? Sa top 3, ang pinaka-top 1, ang halos dikit kay King Darius, si Daniel. Talagang kakaingitan nga naman.
Di ba? Kasi, halos, hindi naman sa sipsip, pero talagang, yun ay blessing ng Diyos sa kanya. Kasi may takot siya, ito pala ay tao religyoso, ito pala ay mapadalangin. Si Darius, hindi naman niya Hudyo eh. Persia yan eh, ibang reliyon yan, parang kumbaga Muslim nga yan eh. Di ba? Pero itong si Darius, nakita niya, ito ay mapagkakatiran. Ginawa po niya, baga parang mga advisor, parang mga sekretary. So halos pinakamataas. So sabi niya sa 120, pinili ni King Darius in verse 1, and then in verse 2, pumili rin sila tatlong mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon. Yun nga po, no? At mga angalaga sa kapakanan ng hari. So, may top 3. Itong top 3, sila yung may pamamahala sa 120, at the same time, sila yung parang magre-report sa hari. So, doon sa ano nangyayari doon sa mga pinamumunuan na 120 na yan. And then doon niya sa 120 at top 3, meron niyang top 1. Isa rito si Daniel. Verse 3. Si Daniel ang naging pangunahin sa tatlong tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon. Bakit? Dahil sa pambihira niyang karunungan. One of the blessings na binigay ng Diyos sa kanya, hindi lang kalakasan, hindi lang posisyon, kundi yung prudence, yung talino. Alam niyo, maraming tao matalino, pero iba yung wisdom. Maraming tao matalino, may tinapos, magna cum laude, summa cum laude pa. Pero, ang totoo yan, ang nakakatakot sa mundong ito, maraming matalino pero walang takot sa Diyos. Kung magiging matalino ka man, alam nyo, masarap maging matalino sa Bible. Pero sad to say, aminin ko rin sa inyo totoo, kahit mga pastor, pare, ministro, lahat na yan, ng mga nasa reliyon. Masarap yung kaalaman sa Bible, sa salita ng Diyos, makilala mo yung totoong Diyos, tapos lumapit ka sa Diyos, maglingkod ka, kasama ng mga tinuturuan mo. But sad to say, maraming tao rin matalino sa salita ng Diyos, pero evil pa rin ang puso. Andiyan po ba tayo? Hindi po wisdom yun. Kasi ang taong may wisdom, hindi lang po niya alam ang Bible, kundi siya po ay lumalakad ng may takot sa Diyos. Walang perfect leader, walang perfect na tao, pero, kumbaga, yung taong may kilala ang Diyos, dapat maayos ang buhay niya, may takot siya, may pagsunod, may paglilingkod. Kumbaga, may pag-ibig sa Diyos, at may pag-ibig sa kapwa. Yan po si Daniel. Kaya nga, yun yung pambihirang blessing ng Diyos sa kanya. No? Kaya nandun pa lang sa time ni King Nebuchadnezzar, meron panaginip si King Nebuchadnezzar na isa sa pagsubok na binigay ng Diyos sa kanya kay Daniel doon. Yung una niyang pinaglikuran, si Darius kasi pang-apat eh. Nebuchadnezzar, Belteshazzar, Cyrus, Persia, tapos Darius. Sinalo po ng Persia ang Babylon. Okay, ang Nebuchadnezzar at Belteshazzar ng Babylon, tinalo po yan. Pumalit si Cyrus at si Darius. Okay, sinakop na rin. Pero sa time po ni Nebuchadnezzar, mababasa niyo chapter 2, chapter 3, kung nagkamali. Sabi nun, nanaginip po yung haring Nebuchadnezzar ng isang panaginip. Alam niyo pag yung panaginipan niya, nanaginip po siya ng isang estatwa o rebulto na yung ulo, mula ulo, ang ulo ay ginto. Yung dito naman sa balikat, hanggang dito ay silver. Tapos yung pababa rito ay tanso. Tanso hanggang bewang niya, hanggang dito sa torso ba ito? Hita. And then, pababa niyan ay bakal. Bakal at saka putik sa lupa, sa gawing paanan. Doon yung napanaginipan po ni King Nebuchadnezzar. Sabi ni King Nebuchadnezzar, nananagip siya, sabi niya, ano ba ito? Hindi ko maintindihan. Sabi niya, pinatawag niya lahat ng mga niya. Lahat ng mga mag-ulam, mga magician. Kasi sila yung magagaling sa kanya, di panaginip eh. Manguhula, no? Madam Auri, pinatawag niya. Sabi ni King Nebuchadnezzar, sige,
Ang magpaliwan, ang sabihin nyo kung ano yung panaginip. Hindi niya sinabi kung ano yung panaginip. Siya lang nakakalam doon, si King Nebuchadnezzar. Sabi niya, sabihin nyo kung ano yung panaginip ko, tapos ipaliwanag niyo yung panaginip ko, tapos ang makapagpaliwanag at makapagsabi ng panaginip, bibigyan ko ng reward, sabi ni King Nebuchadnezzar. Sabi ng mga manguhula, wala pa sila niya doon. Andun na sila, pero hindi pa napatawag. sabi ni King, sabi ng mga manguhula, ay mahal na rin, hindi namin kaya ipaliwanag yan ng hindi mo siya. Sabihin mo muna, papaliwanag namin. Sabi ni King Nebuchadnezzar, galit. Sabi ni King Nebuchadnezzar, hindi, lulukoyin niyo naman, datayain niyo na naman ako. Sabihin niyo, ano yung napanaginipan ko, and then explain niyo, ano yung sabihin nun, at may reward kayo. Pero pag hindi niyo nasabi yung panaginip ko, at hindi niyo na-explain, lahat kayo patay. Papatayin, bibitayin. Natakot yung mga hula, yung mga magician. Eh, mahal na rin, ang hirap po niyan. Eh, hindi, papatay ko taga kayo pag di niyo na pag ito. Alam niyo, sabi sa kwento, damay yung si Daniel, hindi pa siya, hindi pa ho siya governor doon. Sa time pa lang ni Darius, alam niyo, si Daniel, sabi niya, mahal na rin, pinasabi niya lang niya, kasi sila madadamay, papapatay din eh. Sabi ni Daniel, bakit ganun ang hari? Galit na galit agad at madaling matadamay tayo, mapapatay tayo. Sabi ni Daniel, nung malaman niya ang dahilan na naginip at ito ay ipaliwanag, alam sabi ni Daniel, sige, sabihin mo doon sa parang inutusan niya na parang utusan ni ng hari na nagsabi, madadamay si Daniel, mapapatay siya. Sabihin mo, ako ay mananalangin muna, pero pagkatapos ko mag-pray, ay kakausapin mo ang hari at ipapaliwanag ko kung ano yung ibig sabihin ng panaginip niya. Huwag mo munang kumbaga, hintayin mo lang, huwag mo munang ipapatay. Alam niyo, pagkasabi ng hari doon, sa Bethsaida, ayun na nga po, nanalangin si Daniel sa Diyos niya. At sinabi ng Diyos niya, yung panaginip na yun ni Nebuchadnezzar, na hari ng Babylon, and then, in-explain po niya. Ano yung ibig sabihin? Hindi ko napapaliwan kasi makapapwede. Sa Bethsaida, ang Diyos, nagbigay ng katalinuhan. Katalinuhan, kakaibang talino. Bakit to? Kasi si Daniel po ay hindi lang matalino, meron po siyang wisdom. Hindi lang siya may knowledge, hindi lang siya smart, meron siyang wisdom. Ano yung wisdom? Alam niya yung tama, ginagawa niya yung tama. Alam niya yung mali, hindi niya ginagawa yung mali. Yun ang wisdom. Pag nabasa mo ang Bible, yan ang masarap sa Bible pag binabasa mo. Dito niya pinag-usapan yung video dito. Sino ba naman ang gusto makulong? Sino ba naman ang gusto sira ang pamilya? Sino ba rito ang gusto yung mga anak ay mapahamak at maging rebelde? Sino ba rito ang gusto ay maging maayos na trabahador? Ang Bible, basahin mo. Bibigyan ka ng tamang tawag yan, values at papahalaga. In fact, pag pumasok tayo sa school, elementary, ano yun? GMRC. And then sa high school, values, papahalaga. Tignan niyo po, yung mga tituro sa ating kabutihang asal, whether sa religion o sa school at sa bahay, pakina po sa tinatawag nating high school, yung values, yung mga, minsan, so pa yung mabibig sa national eh. Di ba? Tingnan niyo po saan galing yung mga lesson niya. Mapasin niyo po ba sa Bible? At wala ka matutunang values o GMRC kung wala ang Bible. Kaya nung wisdom o Proverbs sa tinatawag natin Confucius ng China. Meron din sa Hinduism. Meron din sa Buddhism o tinatawag natin Islam. Pero hindi yun Bible, hindi yun Christianity. Kasi lalo na ang Bible, ang pinakamahalagang aral ng Biblia, ay ang kadakilaan ng pagka-Diyos ni Kristo. Yung kaitasan niya. Kaya kumbaga, para sa akin, no, at para sa ating mga Pilipino, salamat may freedom tayo ng religion, no, huwag lang natin pagdebate at pag-awayan ng religion. Pero pinakamasarap sa Bible, no, kung gusto mo maging ayos, gusto mo isip,
magkaroon ka ng kapayapaan sa puso, magkaroon ka ng totoong maraming kaibigan, hindi ka away, paano makitungo sa kapwa, paano ka rumispeto sa kapwa, paano natin irespeto ang anak natin. Hello? Hindi po ba tayo? Kala natin, pag sabi respeto, tayo naman gulay ng respeto. Naku, hindi o. Yung mga bata, yung mga anak ko maliliit dahil takutin yung mga anak natin. Kumain ka! Paano? Pero nung mga high school na, malalaki na, ay nako. Matatalino na. Matatalino na. Ang gagaling ng mga tuwira. Eh pag pinatulan mo, away yan. Away yan. Ako lalo, mga away ako ng mga anak ko. Ewan ko ba? Saan ba namana ng pagiging, yung marisonable? Mga tuwiran. Ako. Natutunan sa akin paano mga tuwiran. Talagang basics ang tinuturo sa akin. So, kahit pala mga anak natin, kailangan nating irespeto. Una ang Diyos, asawa natin, magulang natin, kapatid natin, mga anak natin. Ibig sabihin, kahit pala bata. Alala ko yun, sino ba yung si dakilang presidente na namatay ng Amerika, si Abraham Lincoln. Si Abraham Lincoln, kung naman nagkabalik, pagising daw sa umaga, paglabas po niya doon sa gate nila, sa bakod nila, sa palasyo na naging presidente ng Amerika, doon sa labas na po ng kanyang bakuran, pagka siya ay umaga, naglalakad doon, nagsimoy namin. Di may mga bata doon naglalakad. Alam niyo, bati nga, "Good morning, sir. Good morning, ladies. Good morning, gentlemen." Kahit mga bata yun, ginu-good morning niya, at hindi na ginu-good morning. Kaya sabi niya, "Good morning, sir. Good morning, madam. Good morning, lady. Good morning, gentlemen." Mga bata, pero hindi lang niya ginu-good morning. Tinatawag niya gentleman, lady. Bakit? Kasi sabi niya, ako ay presidente ng mga ito, at parang tatay na rin nila ako, at the same time, kahit hindi ko anak yan, pero itong mga to, ay tinuturuan ko na paano rumispeto, hindi lang sa Pangulo, hindi lang sa bansa, kundi matutunan nila rumispeto sa kapwa nila. Diba? Kaya kami kasabihan, di ba? Yung mali sa mata ng bata ay nagiging tama. Baliktarin na naman natin. Ang mga tamang nakikita ng mga anak natin na ginagawa, una, sa bahay, at paglabas sa kapitbahay, sa school, talaga yung mga ginagawa ng ating mga anak na tama, na kinatutuwaan ng mga magulang o ng mga teacher. Di ba? Lagi ko nasasabi, pag sinabi ng teacher, ang bait naman ng bata yun. Kaya sino kaya magulang naman? Diba, pag nabalitaan natin yun, ng pinuri, o narinig natin, nandun tayo, nagbabantay. Sino agad ang, kumbaga natutuwa? Hindi lang yung bata, pati tayo. Kasi ibig sabihin, napalaki natin na maayos yung anak natin. Pero pag yung bata ay sakit ang ulo sa school, yun na nga po, di ba? Dami-daming malitahin na medyo malungkot, di ba? Namaril, nakapatay. Tanugan, sino magulang niya? Sino nagpalaki? Saan niya nakatira? At huwag naman sana yung mga anak natin kasama mo. Di ba? Nakipagbubuga, uminom ng lasing, sa school, pumasok, lasing, nakadroga, ganun mga klasiko ng panahon yun. Kahit nga hiwala yung parents ko, salamat ang Diyos, napakabait. May lolo o tita ko na nagpalaki halos sa akin. Sa side ng nanay ko. Balik tayo sa kwento bago tayo lumayo. So, si Daniel ay naging, sabi niya sa 3, ay naging pangunahin sa 3 tagapamahala. At sa pinuno ng mga iyon, dahil sa pambihira niya karunungan. Fast forward na tayo. So, siya po ay binigyan ng Diyos ang kakaibang talino. Marunong siya magpaliwanag ng panaginip, no? Pero iwasan natin yung panagip na, yung mga naga kasi tatayaan. Huwag na ako kayo maniniwala doon. Sabi ko naman sa inyo, marami yung mayaman sa waiting. Sila lang po, no? Okay, so ingat na tayo. Ang mga Hudyo kasi, palibasa, nakakausap talaga nila ang Diyos. Totoo po. Sila Moses, sila Abraham,
Pinagpalang tao to, lahi ito eh. Itong bansang ito, sa kanila nga binigay ang Bible sa putos. So, ang Diyos kinakausap siya sa panaginip. Hindi lahat, pero may mga special na tao kinakausap. Ngayon, ang Diyos na namungusap po sa panaginip. Sa panaнаting, hindi na po. Kasi may Bible na. Pero bakit natin yan, yung panaginip, pag isang gabi, panaginip ako, buti lagi siya kasama ng panaginip. Papatay kami ni Mrs. Buti lagi siya talaga ako sa saan, yung panaginip, epekto ng napanood mo, epekto ng drama sa buhay na nangyari sa iyo sa maghapon, sa nakaraan. Pwede may mga taong nagalit ka, o nagalit sa iyo, hindi mo pinatawad, o yun yan, no? Mga problema, mga dalahin na dinadala natin. Kaya napakasarap na bago tayo matulog. Isang paalala natin ng mga doktor, huwag kang kakain ng, bago matulog, huwag kang kakain ng, huwag kang matutulog ng busog. Kumbaga, kung kakain ka talaga, hindi mapigilan. Alas 10, alas 20, kung pwede na, huwag kang kakain. Pero huwag kang heavy. Iwasan natin, talaga huwag tayong matutulog ng busog kasi delikado po yun. Yung palang habang tayo natutulog, dapat nagpapahinga natin yung bunga natin. Yung bunga natin, bunga natin. So, diba? So, paano tayo matulog na natin talaga tayo? Para kalinisin ng Diyos yung mga naman ng puso isipan natin. Problema ba? Ibang pagsubok, galit, ilapit natin sa Diyos. So dito, si Daniel ay binigyan po ng karunungan ng Diyos. At dito, inisip ng hari, verse 3, na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Grabe yung blessing ng Diyos sa kanya rito. Hindi dahil sip-sip sa hari, kundi dahil siya ay prayerful na tao. Doon pala sa chapter 2, chapter 1, mababasa niyo na. Siya po ay masunod sa Diyos, ay may sa Diyos, siya ay prayerful. Siya ay naglilingkod sa Diyos kahit kasi mabasa siya. Verse 4. Kaya ang kasama niyang tagapamahala, yung dalawa sa top 3. Ano sabi yan? Ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga riyon ay humanap ng maibibintang niya upang wag matuloy ang magandang balak na hari para sa kanya, ngunit wala silang makitang dahilan sapagat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. May mga naiinggit. At yung mga naiinggit, gusto mo sirain siya. Ano ba dahilan ng tao naiinggit? Simplihin tayo ng konti sa bakit ba tayo naiinggit? O ano ang naiinggit? Kapag naiinggit, hindi content. Mayaman ka, maganda ka, may influensya ka, parang gano'n, diba? Di ba, hinanga ka, di ba, dumidikit sa'yo, no? Pero, bakit? Yung mga taong naiinggit, sa madaling salita, marami silang insecurity. Pero magtataka, may mga taong maganda naman, mayaman naman, makapangyarihan naman, pero naiinggit pa rin. Kasi ang inggit, hindi lang pala doon sa mga taong kulang, kahit yung mga sobra. May mga taong sobra na rin sa talino, sa yaman. Pero ang totoo, ang inggit, ang kabaliktaran niyan, ang gamot niyan, contentment. Hindi po ba tayo? Bakit? Yun nga, yun natin pag-uusapan yung mga politiko, pero bakit ba hindi matapos-tapos yung flood control na yan? Bakit ba ang dami ng mayayamang tao ay mayaman na, hindi pa rin makontento sa yaman nila at nagagawa pang pagnakaw. Kaya minsan, di ba, nasabi ko na sa inyo natin, di ba? Kailangan ba natin maging mayaman para maging mabait sa kapwa natin? Hello? Kailangan ba natin maging mayaman para maging patulungin tayo o manlimos sa kapwa natin? Hindi. Kaya maraming taong nainggit kasi totoo,
May problema siya sa puso niya. At yun yung isang problema niya. Hindi siya marunong makontento anong itsura niya, anong kakayahan niya. Hindi siya marunong magpasalamat kung ano ang meron siya. Lagi ko isang nakikita lesson sa buhay ko. Para tayo makontento, lagi ko nakikita sa lesson dito, para hindi tayo maingit. Huwag mo tignan yung mas matalino yung kapwa mo. O sabihin natin, lahat naman tayo binigyan ng talino, kaya lang iba taga, sobra. O iba, sobrang ganda, sobrang yaman, di ba? Pag tingin natin yung mga taong sobra ang yaman sa atin, ganda sa atin, talino sa atin, hindi na tayo naingit, hindi na tayo na-insecure, nagsaself-pity pa tayo, di ba? Hindi tayo marunong magpasal sa Diyos. Ang totoo nun, yun nga. Kinukumpara kasi natin sa natin doon sa mas nakakahigit sa atin. Pag tinignan mo yung taong mas higit sa iyo ang katangian, may inggit ka talaga, maliliit ka, may insecure ka. Balik pa rin mo. Ano ang yun yan? Para makontento ka at maging thankful ka kung ano yung binigay ng Diyos, alam niyo gagawin mo. Huwag mo tingnan yung taong higit sa iyo ang katangian. Ano yung meron ako? Kompletong kamay. Hindi man sobrang talin, hindi naman umagda, suma. Ha? Galema lang siguro. Alam niyo ba yun? Abutan niyo ba yun? Suma? Kaya tinaman tatay, naabutan din natin, no? Si Suma, kaya alam natin yung galema, no? Anak Suma. Pagpagising. Ibig sabihin, ano? Para makakal maingit sa atin, insecurity, tignan natin yung bago kumpleto ko ng katawan. Tignan niyo yung mga taong kulang. Kulang sa paa, sa kamay. Ha? Yung tao may kapagsanan. Lahat ng mga tao, kumbaga, tignan mo, ikumpara mo yung sarili, huwag doon sa tao masigit sa, ikumpara mo yung sarili mo doon sa mas kulang sa'yo. Kung bahay mo, at least, sabi natin may tulo, di ba? Kalawangin, di ba? Ang ulam mo ay saluyot. Sarap yun, ha? Sustansya yun. Lagyan mo ng yung okra, labong, ano pa? Lagyan mo ng alugbati. Makain ba kayo yan? Basta puro naman doon. Ay, masustansya yan. Pagpalit mo doon sa isang buwan na kakain ka ng McDo, ng Jollibee, Chicken Joy, burger, tapos ang kakainin mo ay saluyot, alugbati, okra. Mas tatagal ang buhay mo dun sa okra na yun, dun sa saluyot mo. So, kahit ang bahay mo, may buto sa buko, at binabaha ng konti, di ba? At sabi natin may mga ibis yung paligid ng bahay mo, maglinis lang kailangan. Pero sabihin, salamat, may bahay ka, may pinto ka, may pintana ka, may natutulugan ka, lalo sa malakas na buhos ng ulan o sa init ng panahon. Pag tinignan mo yung sarili mo doon sa tao, sagana, may inggit ka talaga. Pero magsikap tayo, malay natin, pagpalain naman tayo ng Diyos, lalo kung may takot tayo sa Diyos. At tignan mo, yung mga taong nakatira sa kali, ay grabe. Walang CR. Paano? Kuya, di papasok kayo sa Jollibee para mag-CR. Andiyan po ba tayo? Di ba? Kahit na ang bahay natin, at kasi bahay tayo. Di ba? May mga tao sa kali ngayon. Nakasaka rito nakatira. May mga badyaw sa tapat ng landbank. Natutulog sa gabi. Nakasambusak ulit, tapos na may init. Makasal na talaga. Minsan, araw-araw na yan. Kumakatok. Isa yan, konting tulong po sa may cancer kong kapatid o nanay. Sabihin natin, hindi man ito totoo, mga scam ito, nanloloko, paulit-ulit na lang. Alam nyo, kung nanloloko mo sa bahala, mas masarap ang tumutulong kaysa tayo ang tinutulungan. Andiyan po ba tayo? Diba? Ano mas gusto natin? Tayo ang nagbibigay ng limos, ng awa, o tayo ang namamalimos? Kaya sabi ko, hindi natin kailangan maging mayaman para maging matulog. Hindi. O di meron ka, sabi ko sumala ko, parang ang kulit, sabi niya sila,
tuturuan lang daw natin maging tamad yung mga hindi, ho. Sabihin natin gano'n, pero mas mainam na tayo ang nagbibigay ng limos kaysa tayo na mamalimos. Yan ang isang gamot sa mga Ingrid. Matatanggal ko yan. Compare yourselves sa mga ibang tao na mas mahirap ang buhay. Dito sa Pilipinas, when you talk about kahirapan, sabi mo, may mga probinsya, hindi ko nararating. Pero ngayon, medyo maulad na raw, sabi. Yung Sama Bet, saka mas bating. Hindi ko alam yung sitwasyon. Pero yan daw yung mga isa sa pinakamahihirap na probinsya sa buong Pilipinas. Na mayroong mga napanood doon kay Cara David ba? Mismo mga tao doon hindi nakakaranas ng sinelas. Nagtitinda ng puto, yung putong kasama na nilagay sa sa dahon ng nyug o ng saging. Kasi yung kikain natin masarap na yun, ng suman. Ititinda ng mga bata, ng tatay, yung walang sinelas. Merong mga bahay, pamilya sa ating bansa na mahihirap, ni banyo wala. Ni maayos sa tubig, wala po na naiinuman. Kaya makita natin dito, marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Dito natin ituloy. Sabi niya sa verse, verse 5. So, may nainggit na dalawa. Kaya sabi nila, nakita na ito si Daniel, tapat sa tungkulin. May takot niya sa Diyos eh. And then sabi niya, ano ba yung magagawa natin para ma-dispatch ito? Kasi close nga kay King Darius. Ginawa siyang, kumbaga, siya ang top sa top 3, at top 120. Sabi ng dalawang may inggit, sabi nila, wala tayong maibibintang sa kanya. Maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Alam ko na, sabi ko, ito pala ang pwede nating ipintas eh. Kasi walang kapintasan si Daniel makita eh. Kumbaga, ano yung pwede nating ibutas, ipintas? Kumbaga sa mukha, di ba? Yan, isa sa problema natin mo. Sabi nga, it is hard to face your problem if your problem is your face. Huwag ka naman sabihin yun ang solusyon yun. Hindi po, it's so eh. Sa dami kasi ngayon ng mga binibenta. Napansin niyo ba? Kaya mga babae, di ba? Talagang mula sa buho. Si inaanak mo, Gracia. Si Gracia. Ako. Sige. Ay, sino ba? Sige pala. Ako si pangalawa ko, nagpapagayot ko yung mga. Yung dalawang babae, parang sa'yo. Ano ba yung mga kinakabit nyo, dinidikit nyo, walang pakitrabaho. Pag may trabaho na kayo, at kahit may trabaho kayo, hindi nyo ng priority yung dito. Hindi yun eh. Makinakabit ang mukha. Hindi ba yung mga may trabaho? Maintindihan ko eh. Pero pag ikaw magulang at may trabaho ka, mapasin nyo, kasi dalaga eh. Naintindihan mo naman, kailangan huwag naman sa obra. Pero pasin yung mga nanay, di ba? Halos sila nakasuklan. Kaya sa matalay nyo na kayo mga dalaga magsuklay na. Pero yung nanay ko, talaga sabi ko, paano lang yun, naabutan ko. Tatay, abutan niyo ba yung mismo naglalay na? San-in Kim Chung-soo. Okay ba? Alam niyo ba yan? Ako hindi nyo naabutan yan. Talaga niyo ba yun? Pampatapal kasi pantago ng mga alam nila. Nakikita ka naman, mabuti nga, nagtugyawan ko, hindi napot sa mga sabi. Pero dati, meron din ako. Hindi ko na pinansin. Paano gatas ng Alaska, ibap, tapos alagyan ng kalamansin, yung high school ako, ginagawa ko yun. Puti Eskimo. Ay, dapat dumami, tigigil ko na lang. Curiosity, insecurity, hinayaan ko na. Siyempre, dapat ang uso-uso. Pati lalaki yun, masyado na rin banidoso, pasensya na po. Hindi yung masama, magpupogi, pero wag sobra. Marami ngayong mga tinalo pa yata yung mga babae. Lalo na yung, ako na magpagit ng mga baka mag-negative eh. No?
Kaya makita tayo dyan, tuloy tayo dyan. 5. At sinabi nila, wala tayong maibibitan sa kanya. Malibat ko si Daniel ay sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. So si Daniel ay may respeto sa Diyos, may pag-ibig sa Diyos, may panalangin sa kanyang Diyos. Sa madaling salita, pag ito tao ko, ay talaga halos walang makitaan siguro na pangit na ugali sa kapwa niya. Isa pa lang resulta, pag ikaw ay talagang kilala mo ang totoong Diyos, magre-reflect po yan sa ating buhay. Sa ating salita, kilos. Totoo naman yun kung hindi naman ang puso at isip natin, lalabas sa ating ugali, hindi ba itatag? So si Daniel, yun ang nakalapasin na. Ito ay masyadong reliyosong tao. Sabi yan. 6. Sabi na yun ng dalawa. Anong ginawa nilang plano para masiraan? Mapahamak ko si Daniel. Nagkaisa silang sa hari. Sabi nila, mabuhay ang Haring Dario. 7. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng Maria, yung mga nainggit kay Daniel. Sabi nila, sunod-sip ito sa hari. Nagkwento ng, nagplano ng isang masamang bagay. At ang mga tagapayo ay nagkaisa ng palagay. Wala dito si Daniel, sila lang yung nagplano. Pero masama po yung plano. Mabuti po ipag-utos yung mahal na hari na sa loob ng 30 days, 30 araw, isang buwan, ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. So, nagbigay sa utos, walang makipag-usap sa Diyos sa mananalangin. At ang sino mang hindi susunod sa utos niya, mahal ito ay itatapon sa kulungan ng mga leon. Kaya mahal na hari, magpalabas po kayo ng ganong kautusan, executive order, at inyong nagdaan, pirmahan, para maging batas. Upang maging batas na Media at Persia. Batas na hindi magbabago ni mapapawalang bisa. Hindi alam ng mahal na hari na paborito niya nga ni Darius, paborito si Daniel, among the top 120, top 3. At tatamaan pala si Daniel, hindi niya alam. At ito na nga, duman ng batas, yung mga naiinggit, pinirmahan ng hari. At kung naisa batas na, patay, number 1 tatama, si Daniel. At ganyan ang ginawa ni Haring Dario, Gis. Nang malaman ni Daniel, nang dilagdaan ng hari ang gayong kautusan, ano yung ginawa niya? Ginausap niya hari, hindi ho. Pinagalit-away po niya yung mga naingisan niya, kayo talaga, wala kayo magkapatid. Hindi ho. Nagwala ba siya? Kayo talaga, wala kayo magkapatid. Wala. Hindi siya nagwala, hindi nagalit. Hindi naglasing. Hindi ho. Alam niyo ginawa niya? Ang sabi niya ng verse 10, malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya sa bahay niya, lumuhod pa rin siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan at sa may bukas sa bintanang nakaharap kung saan yung bansang Israel niya, kasi nasa ibang bansa sa, doon sa nanalangin, sa bintana. Pero ang totoo doon, hindi sa nanalangin sa hangin, kundi kinuusap niya ang Diyos, kasi naalala niya yung Diyos niya, doon sa bansa niya. At sabi niya, 3 beses pa rin niya itong ginawa, kahit pinagbawal, sa maghapon, gaya ng kanyang inaw. Ito na ang kanyang tradisyon, ito ang kanyang kaugalan. 3 times a day. Hindi pa siya, naging Darius, hindi pa siya naging alsa ng kamay. 11. Ngunit binapantay pa siya ng kanyang mga kamay na makita siyang nananalangin, siya ay kanila isinubong sa hari at sinabing, hindi ko ba't pinagtibay ninyo ang isang kautusan sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liman sa inyo at yaan sa kulungan ng mga leon at sinumang lumabag dito? Sumagot ang hari, ang kautusan ng Media at Persia ay hindi mababago, pirmado ko niyan, hindi yan mawawalang bisa. 13, sabi ng mga nainggit na masama ang plano kay Daniel. Mahal na rin si Daniel po na isa sa mga dinalang bihag mula sa Juda ng Israel ay lumabag sa utos mo. At 3 beses mo kung nanalangin, hindi po mabawal yan. Nang malaman ito ni King Darius, sila niyo sabi sa 14. Siya ay nalungkot, nabalisan, nag-alala, at maghapong inisip paano niya ililigtas si Daniel. Si Daniel, alam niya walang masamang ginawa, ito mabait ito.
Alam niya, siniraan na pala, ginawa ng plano masama ng mga nainggit sa kanya. 15. Nagmagkaroon muli ang pagkataon, mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin niyo, mahal na hari, na hindi yan pwedeng iligtas ayon sa batas sa Media at Persia, na hindi maaari baguhin ang alimang kautusan ng pinagtibay ng hari. Dahil dito, iniutos ni Hari Dario, wala na siyang magawa, utos ng hari, at pirmado yun, kahit gusto niya bago, hindi niya magawa. Batas eh. Iniutos niya na ihulog si Daniel sa kulungan ng malayon, ngunit sinabi niya rito, alam ko, Daniel, ililigtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato, tinatakan ito ng patatak ng hari, at ang kanyang mga tagapamana para hindi mabuksan ng sinuman. At ang hari naman ay muwi sa palasyo, ngunit magdamag itong hindi nakatulog, hindi sa tumikim ng pagkain at ayaw rin niya ng paalima. Sa pagtatapos, alam niya lesson niya. Pinuntahan ni Daniel ng hari. Hindi sa natulog eh, magdamag ni hari, mahal niya si Daniel. Pinuntahan niya, magbubukang liwayway pa lang. So, Daniel, na lingkod ng Diyos, ikaw ba iningatan ng inyong Diyos sa kuko at ngipin ng mga leon? Sabi niya, mahal na hari, tunay mga po, iningatan ako at nagpadala ang Diyos ng anghel. At iningatan ako sa mga kuko at leon na ito ng ngipin ng leon, sapagkat alam niya na ako ay matapat na naglilingkod sa kanya at sa inyo. At pagkatapos sa pinakwala si Daniel, sabi niya, madalas sa tayo nag-isip ng plano ng masama kay Daniel. Iniutos sila lahat ng gumawa ng batas yan. Itapon sila sa yungib na leon. At nung sila ay itapon, pagpasok pa lang, kinain po sila yun at patay. Kung yun kami, pati pamilya na dahil. Mabuhay tayo sa tama. Patuloy tayong gumawa ng tama. Huwag tayong mabuhay sa mga. May mata ang Diyos. Alam niya paano iganti ng tama ang may takot sa Kanya at gantihan ang mga taong abusado at gumagawa. Kaya namin sabi, may panahon ng pag-apo ng Diyos. Pero mas masarap, bigyan tayo ng gantimpala, pagpalain tayo, huwag tayong hatulan sa ginawa natin. Tayo manalangin, Lord, salamat sa itaw, tulungan mo kami. Maging mabuting mamamayan ng aming bansa, maging mabuting trabahador dito sa atin, maging mabuting ama, mabuting asawa, papa, sa aming mga anak, sa aming mga tungkulin. Tulungan niyo po gayahin namin si Daniel. Dahil ikaw pala ay nakamasid sa aming 24/7. Ano naman ang aming puso, isip, lalo na kung kami may mga problema, masarap panalangin. Ikaw ang aming tagapagtanggol, ikaw ang aming kaibigan, ikaw ang aming kakampi. Kung may mga taong gagawa ng hindi maganda sa amin, may inggit. Ay mas masarap, Lord, isumbong namin sa inyo. Si Daniel ay hindi nagalit, hindi siya gumanti, hindi niya in-influensa yung hari, hindi siya humingi ng tulong. Bagkus, ginawa pa rin niya tama, nanalangin siya, at pinagtanggol mo siya, tinulungan mo siya. Kaya nga napahamak yung mga taong gumawa ng hindi maganda sa kanya. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mabuhay, na may takot, mataas sa paggalang, pagmamahal sa inyo, sa mga utos nyo, at magkaroon din kami ng pagmamahal, paggalang sa aming kapwa. Tulungan nyo kami sapagkat katulad ng mga tao na buhay sa mundo ito, mga taong mabusado, mayaman man siya makapangyarihan. Parang nasa kanilang lahat, alam namin, pag gumawa ng mali ang mga taong ito, may parusa kang ibibigay sa tamang panahon. Mahirap man o mayaman, may hatol ka kapag gumagawa kami ng mali. Ngunit kung kami gumagawa rin ng tama, andun yung pagpapala, andun yung proteksyon, andun yung inyong mga tinatawag na gantimpala. At ikaw ang mas higit na nakakita nito. Kaya tulungan nyo kami magkaroon ng tamang puso, tamang isip, tamang mga salita at kilos. Sapagkat kami hindi perfecto pa rin, lahat kami nagkakamali. Pero salamat higit sa dakilang kapatawaran at kaligtasan na binigay ng inyong anak sa krus. Kaya pwede kami mabuhay ng maayos, may paggalang, may pag-ibig sa inyo, sapagkat may Jesu Cristo na namatay sa krus para sa aming kasalanan at kaligtasan. Kaya salamat Panginoon sa inyong mga pagpapala at katotohanan at karunungan ng banal ng Sepa. Palahin niyo po bansa, pangunahan niyo po, may-ari po Panginoon ng araw na ito, palahin niyo mong gagawa Panginoon, at patuloy po ay
maging maayos po ang pamumuhay ng bawat isa upang sa gayon, Panginoon, matugunan ang lahat ng mga pangailangan at mga pangarap at plano ng bawat isa. May mga problema, Panginoon, palakasin mo at tulungan makaharap at magkaroon ng solusyon ang mga problema nito. Ito yung natin yung pag-iipasahan sa iyo. Maganto sa matamis sa pangalan po ng Jesus.